We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan, lalo na kung saksi tayo sa mga ganon. Hindi na napigilan ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na maging emosyonal sa plenaryo ng Kamara sa kasagsagan ng deliberasyon sa 2024 budget proposal ng Department of Justice. Nagtanong ito hinggil sa isyu ng dalawang kabataang sina Jed Tamano at Junila Castro na dinukot umano ng militar. Personal na kasama ang mambabatas nang magtungo ang dalawang kabataan sa Commission on Human Rights sa Quezon City noong Martes, September 19, pagkatapos ng news conference ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Kunestyon ng mambabatas ang naging pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na nag-aakusa sa dalawang kabataang aktivista na sumusunod umano sa bagong playbook ng mga rebeldeng komunista upang makakuha ng simpatya sa publiko. Tanong nito, paano matitiyak ang impartiality ng Department of Justice sa investigasyon gayong ganito na ang mga pahayag ng kalihim? Parang paano ma-assure yung impartiality ng Department of Justice on the investigation conducted or to be conducted, given that the statements made by Secretary Remulla seems to be very biased against Jed and Junila and seems to have already painted the two environmental activists as part of the CPP-NPA. Giit naman ng budget sponsor ng DOJ na si Davao de Oro 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga, nagiging partial ang prosecutor na nasa ilalim ng Department of Justice pag naisampa na ang kaso. Ito ay dahil ang prosecutor ang nagsisilbing abogado ng biktima. Ang prosecutor naman po ay hindi judges. Ang sa batas po natin, yung dapat impartial yung judges because they have to listen to different views. They will determine who is telling the truth and they will evaluate all the evidence presented. Ito naman pong prosecutor, kung may biktima, kung may isang tao naging biktima ng kaharasan, si prosecutor naman kung nakikita niya na may probable cause at merong degree of certainty na magiging nagawa o magiging konbiktado yung kaso, yung tao na yan, si prosecutor naman talagang partial yan. Kasi siya yung abogado ng biktima. Sa budget deliberation naman ng Judiciary, tiniyak ng sponsor na aaksyon ng Korte Suprema, Regional Trial Court o Court of Appeals sa anumang kaso o petisyong isasampa kaugnay ng kontrobersya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.